Wala yun, sagot ni Kathy. Ibinaling niya ang paningin sa labas ng bintana ng kotse. Napalingon siya kay Elmo nang tumikim ito. Sino nga pala yung lalaking kasabay mo maglakad kanina? Tanong ng binata sa kanya. Si Randall, sagot naman niya. Iyon lang at sumeryoso na ulit ang binata. Kinagabihan, habang naghahapunan sila, ay pinakiramdaman mabuti ni Kathy ang mga kilos ni Elmo. Nang maramdaman ng dalaga na balisa ang binata, ay naglakas loob itong nagsabi kay Pamela ng balak nilang magkaibigan. Uminom muna ng tubig si Kathy bago magsalita. Ma, may itatanong po sana ako. Muli siyang tumikim, pakiworry niya kasi ay may bamara sa kanyang lalamunan. Tumigil naman sa pagmuya ng pagkain si Pamela. Ano iyon, hiha? Huminga siya ng malalim. Kinakabahan siya. Ano yun, Kathy? Si Urson naman ang nagtanong sa dalaga. Ma, Kuya Urson, may mga nagpapalam po kasi sa akin, kung pwede raw ba akong ligawan, wika niya. Nakatingin siya kay Elmo. Gusto niya kasing makita kung ano ang magiging reaksyon nito. Ang sabi ko po kasi ay tatanungin ko muna kayo, ma. Mukhang marami at mga. Natutuwang sabi naman ni Urson. Dalaga na talaga ang bunso namin. 2 lang po, Kuya Urson. Gusto ko po kasing ligawan nila ako ng formal, yung dito po sa bahay at hindi po sa school. Tsaka para makilala nyo na rin sila, nakangiting paliwanag niya. Tama lang iyan, Kathy. Nakangiting sagot ni Pamela sa anak-anakan. Dapat lang na dito kanila ligawan sa bahay, dahil hindi ka naman kaladkarin na pwedeng ligawan sa kahit saan lang. Kung ganoon po, pumapayag na kayo ma. Oo naman, hiha. Kung ako naman ang tatanungin ay payag din ako, singit ni Urson. Mainam nga iyon, para makilatis namin ni Kuya Elmo ang mga manliligaw mo. Ako, hindi mo ba ako tatanungin? Pinag-aaral kita, Kathy. Huwag mo munang intindihin iyang pakikipagligawan, galit na sita ni Elmo sa kanya. Hindi naman ako nakikipagligawan, nangatwiran pa siya. Ano ang tawag mo riyan sa mga sinasabi mo? Hindi na may pinta ang gwapong mukha ng binata. Lihim naman na natuwa si Kathy sa nakikita niyang inis sa mukha nito. Ayoko lang naman sila bastyusan, dahil baka gawa nila ako ng hindi maganda, paliwanag niya pa rito. Napakabata mo pa para sa mga bagay na iyan, mahigpit ang hawak ng binata sa ano. Tila gigil na hiniwa nito sa maliliit na piraso ang karne. Wala ka na sa Baryo Amaya, na kahit hindi ka pa umaabot sa edad na 18 pwede na ligawan. Anak, wala na tayong magagawa. Kahit 17 pa lang si Kathy, ay talagang dalagang-dalaga na kung titignan. Kaya wala tayong karapatan na pagbawalan ang mga binatang nagnanais, na makamit ang kanyang pag-ibig, mahabang paliwanag ni Pamela sa anak. Tama si Mama, sang-ayon naman ni Urson sa sinabi ng ina. Maganda si Kathy, kaya hindi nakapagtatakang maraming magkagusto sa kanya. Isang masamang tingin ang ipinukol ni Elmo sa kapatid. Isa ka pa. Hindi naman sumagot si Urson, umismid lang ito. Tumayo si Elmo pagkatapos uminom ng tubig. Walang ligawan na magaganap dito sa bahay, hanggat hindi ka pa umaabot sa edad na 18, sabi nito sa kanya, yung Randall na kasama mo maglakad kanina, ngayon palang sinasabi ko na sa iyo, hindi ko siya gusto para sa iyo. Sinong Randall? Tanong naman ni Urson sa dalaga, nang makaalis na sa dining area ang nakatatandang kapatid. Si Randall, iisang university lang po kami. Nagmagandang loob siya sa akin kanina na ihatid dito sa bahay. Pero hindi po ako pumayag kuya. Tama lang na tinanggihan mo ang alok niyang ihatid dito. Huwag ka basta-bastang magtitiwala sa mga lalaki. Hindi ko naman nilalahat, pero may ilan na mga loko. Baka dalhin ka sa biglang liko, mahabang wika ni Urson. Biglang liko? Saan po yun kuya? Inosenteng asisa niya. Never mind, sagot naman ng binata. Basta ang bilin lang namin sayo, huwag kang sasama sa kung sinong lalaki. Kung talagang gusto kanilang ligawan, ay bukas ang ating tahanan para papasukin sila. Tama ang kuya mo, sang-ayon naman ni Pamela. Pero ang problema ay ayaw ka pang payagan ni Elmo na pauligawan. Marahil ay sundin mo na lamang ang gusto niya. Tsaka ilang buwan na lang naman ay kaarawan mo na, mag-e-18 ka na, at papayagan ka na niyang pauligawan, di ba iyon naman ang sinabi niya? Okay lang po ma, nakangiting sagot niya. Sinunod lang naman niya ang suhestyon ng kaibigan niya.
Nakita niyang hindi natuwa si Elmo, nang magpaalam siyang magpapaligaw na. Ngunit hindi niya naman masabi kung nagseselos nga ba ito. Papayagan naman daw siya nitong paligawan, basta edad 18 na siya, 50-50 kumbaga. Nagtungo si Elmo sa asuti, at may dala siyang isang bote ng wine at wine glass. Magulo ang isip ni Elmo. Naiinis siya sa kanyang sarili, dahil parang nakakaramdam siya ng selos sa mga lalaking nagnanais na manligaw kay Kathy. Nang hapong sunduin niya sa school ang dalaga, at hindi niya ito makita ay labis siyang nag-alala. At nang makita niyang naglalakad ito, at may lalaking kausap, pakiramdam niya ang lahat ng dugo niya ay umakyat sa kanyang ulo. Pinigil lang niya ang sarili na masapak ang Randall na iyon, lalo na nang makita niyang hinawakan nito sa braso si Kathy. Nagsali ng alak si Elmo sa wine glass, at diretsong ininom iyon. Hindi ko gusto si Kathy. Kausap ni Elmo ang sarili. Nakababatang kapatid lamang ang turing ko sa kanya. Marahil ay nag-aalala lang ako sa kanya, kaya ako nagkakaganito. Linggo ng umaga, nagising si Monica na masama ang pakiramdam. Tila hinahalukay ang sikmura niya, kaya naman patakbong tinungo ang banyo. Ilang minuto ring sumuka si Monica. Tila lantang gulay na humarap ito sa salamin. Naghilamo si Monica, at masuyong hinaplos ang mukha niya. Hindi niya maiwasang mag-isip ng malalim. 2 buwan na siyang hindi dinaratnan ng regla, at normal lang iyon sa kanya, dahil irregular ang regla niya. Hindi kaya, napapikit ng mga mata si Monica. Hindi kaya, buntis ako. Hindi na nagdalawang isip pa si Monica. Mabilis itong naligo, pupuntahan niya ang kaibigan niyang isang obstetrician and gynecologist na nasa Cavite. Himala, tila gulat na sabi ni Dr. Diane, nang makita nito sa loob ng opisina niya ang kaibigang si Monica. Anong nakain mo at ngayon mo lang naisip ang dalawin ako? Tumayo si Monica at nakipagbeso-beso sa kaibigan. Pasensya ka na, naging abala lang ako sa trabaho. Sabi naman ni Monica na muling naupo sa silyang naroon. Ano ba ang sadya mo? Huminga muna ng malalim si Monica bago magsalita. 2 buwan na akong delayed. Kaya ako narito para magpa-prenatal check-up. Ang layo ng Cavite sa Taguig, talagang sinadya mo pa ako rito sa ospital na pinapasukan ko, nagtatakang wika ni Diane. Alam na ba ito ni Elmo? Hindi pa, sagot naman ni Monica. Okay, maya-maya ay tumayo si Dr. Diane. Itinuro nito ang hospital bed kay Monica. Mahiga ka. Gagamit tayo ng ultrasound, para malaman natin kung buntis ka at kung ilang weeks na. Titig na titig si Monica sa screen monitor. Confirmed na buntis nga siya, at 12 weeks na ang fetus sa sinapupunan niya. Hey, bakit parang hindi ka masaya na malamang buntis ka? Puna ng doktora kay Monica. More than 3 years na kayong magkarelasyon ng nobyo mo, hindi nakapagtatakang mabuntis ka. Panahon na rin siguro na lamagay kayo sa tahimik. Bumuo ng sariling pamilya. Hindi mo kasi ako maintindihan Diane, kapag sinabi ko sa iyo ang totoo. Bumangon si Monica at dinampot ang kanyang shoulder bag. Saktong may kumatok sa pinto ng opisina ni Dr. Diane Cruz. Pasok, sabi ng doktora. Pumasok naman si Clyde, nang marinig niya ang tinig ng doktora, mula sa loob ng opisina nito. Nagpanggap siyang bagong janitor. Binitbit ng lalaki ang isang timba na may lamang tubig, at isang mopstick na nakapatong sa balikat nito. Doktora, ako po pala si Carlos ang bagong janitor. Ako po ang nautusan na maglinis ng opisina mo. Wika ni Clyde at pasimpleng tiningnan nito si Monica. Ganoon ba, hindi naman nagduda ang doktora. Sanay na rin kasi ito na papalit-palit ng janitor ang ospital, iyong banyo na lang muna ang linisin mo. Sige po ma'am, mabilis naman na tumalima ang lalaki. Sinadya nitong huwag isara ang pinto ng banyo, upang marinig niya ang magiging usapan ng 2 babae. Nakahanda na rin ang voice recorder nito, na nakasuksok sa bulsa ng suot nitong jeans. Aalis ka na agad? Tanong ng doktora, habang pighil nito sa isang braso si Monica. Maupo ka. Kung may pinagdadaanan kang problema, ay pwede mo naman akong kausapin, at baka matulungan kita. Fine, napabuga ng hangin si Monica. Muli itong naupo sa isang silya. Now, sabihin mo sa akin kung ano ang problema mo. Tanong ng doktora nang makaupo na ito sa swivel chair. Dinukot ni Monica ang kaha ng sigarilyo sa kanyang bag.
Akmang sisindihan na nito ang isang stick ng sigarilyo, pero pinigilan ito ni Diane. "You're pregnant," paalala nito kay Monica. "Makakasama sa baby mo ang sigarilyo." Napamura pa si Monica. Nawala agad sa isip niya na buntis pala siya. "Ano ba talaga ang problema mo ha Monica?" "Problema ko itong pinagbubuntis ko," pag-amin ni Monica. "Hindi ako pwedeng mabuntis." "And why?" "Dahil hindi ang nobyo kung si Elmo ang ama ng dinadala ko." "What?" Hindi makapaniwala sa narinig nito ang doktora. "Paanong nangyaring hindi siya ang ama ng dinadala mo? Hindi ba more than 3 years na nga ang relasyon ninyo? Does this mean, you cheated on your boyfriend?" Napasabunot sa kanyang bubok si Monica. "Yes, I cheated." "Pero bakit?" "It's a long story Diane. Pero paano ka naman nakasisigurong hindi si Elmo ang ama ng iyong dinadala? More than 12 weeks na akong buntis, at ibig sabihin, I was a month pregnant, before we had last month. Kung hindi si Elmo ang ama ng pinagbubuntis mo, sino?" "It was Baltazar." "Si Baltazar, di ba siya iyong high school sweetheart mo?" "Yes, at hanggang ngayon ay nagmamahalan pa rin kaming dalawa. Hindi nawala si Baltazar sa puso ko, kahit na nga may relasyon na kami ni Elmo." "I can't believe it." "Namamangka ka sa dalawang ilog." Bulalas ni Diane. "Aminado naman akong makasalanan ako. Pero Diane, kailangan ko ng tulong mo," pakiusap ni Monica sa kaibigan. "Ano namang tulong ang maibibigay ko sa iyo? Kailangan ko ng katibayan na maipapakita kay Elmo na buntis ako, pero dapat 1 buwan at hindi 2 buwan. Nababaliw ka na ba?" Mariing sabi ni Diane, sabay tingin sa banyo, kung saan naroon ang bagong janitor. Pakanta-kanta naman si Clyde, habang todo Costco sa toilet bowl. Hindi ito nagpahalatang nakikinig sa usapan ng dalawang babae. Hinawakan ni Monica ang mga kamay ng kaibigan. "Ngayon lang ako humingi sa iyo ng tulong. Please, pagbigyan mo naman ako," pakiusap ni Monica rito. "Hindi ko pwedeng gawin ang hinihiling mo, dahil ikasisira ko iyon bilang doktor. Pwede akong kasuhan, at posible pa akong makulong. Akala ko ba gusto mo akong tulungan?" "Yes. Pero hindi sa ganito." Pasimpleng binuksan ni Monica ang kanyang bag, at inilabas ang dulo ng 45 na armas. Napaatras naman sa kanyang kinauupuan si Diane, nang makita nito ang armas. Sira ang CCTV sa loob ng opisina nito, kaya walang makakakita sa nagaganap doon. Si Clyde naman ay nakatalikod sa dalawang babae, kaya hindi nito nakitang naglabas ng armas si Monica. "Do what I said. Kung ayaw mong kalabitin ko ang gatilyo nitong armas ko," pananakot ni Monica sa kaibigan. "We're friend. Kaya nga sa'yo ako humihingi ng tulong dahil kaibigan kita. Pero ayaw mo akong pagbigyan," nanlilisik ang mga matang tura ni Monica. "At huwag mong susubukan na sabihin kay Elmo ang totoo sa pinagbubuntis ko, dahil hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo." Pasimpleng sinulyapan ni Monica ang janitor at tinawag ito. "Bakit po ma'am?" Agad na tanong ni Clyde, nang makalapit sa kinaroroonan ng dalawang babae. "Lumabas ka na," pagtataboy dito ni Monica. "Pero hindi pa po ako tapos sa paglilinis," katwiran ng lalaki. Isang makahulugang tingin ang ipinukol ni Monica sa doktora. "Sige na, lumabas ka na muna. Ipatatawag na lang kita mamaya." Agad namang nakuha ni Diane ang ibig ipahiwatig ng tingin ni Monica. Wala na ngang nagawa si Doktora Diane, kundi sundin ang gustong mangyari ni Monica. "Salamat," humulik pa si Monica sa pisngi ni Diane, nang tanggapin dito ang kopya ng Standard Ultrasound Pregnancy, na may ngiti sa labi. "Huwag mong tatangkain na magsumbong kay Elmo ng tungkol dito. Ako ang magsasabi sa kanya na buntis ako, at 1 buwan pa lang. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman ipapahamak ang trabaho mo Sana nga lang Monica," nalulungkot na sabi ni Diane. Disappointed ito sa inasal ng kaibigan, lalo na't pinagbabantaan nito ang buhay niya. Kung wala lamang dalang armas si Monica, ay hindi niya ito pagbibigyan. "Nakasalalay ang pangalan, at trabaho ko sa kapirasong papel na nasa kamay mo. Hindi naman lingid sa'yo na ako ang nagpapaaral ng kolehiyo sa bunso kong kapatid." "May isa akong salita," paniniguro ni Monica. "Sige, aalis na ako." Hindi naman sumagot si Diane. Hatid tanaw nito si Monica, na ngayon ay palabas na sa opisina niya.
Nagkunwari naman si Clyde na abala sa pagwawalis sa tapat ng opisina ni Dr. Diane. Nang makalabas si Monica sa opisina ng kaibigan, ay sandali itong tumigil sa tapat ng pinto. May ngiti sa labi na pinagmasdan ng kapirasong papel, kung saan ay makikita ang larawan ng fetus. "Buntis kayo ma'am?" kunway tanong ni Clyde sa babae. Taas ang kilay na sinulyapan ito ni Monica. "Hindi ka naman tsismoso sa lagay na yan." Inis na pakli rito ni Monica. "Maglinis ka na lang para hindi naman sayang ang ipinapasahod sa'yo." Hindi naman sumagot si Clyde. Maya-maya ay tumunog ang cellphone ni Monica. "Hello hon, huwag ka nang pumunta sa bahay dahil wala ako roon. Nandito ako sa Laguna, dinalaw ko ang tiyahin ko sa mother's side." Pagsisinungaling ni Monica. "Uuwi ka ba mamaya hon?" tanong ni Elmo sa kabilang linya. "Bukas pa ng umaga ako makakauwi sa Taguig. Dediretso na lang ako sa opisina bukas." "Sige, mag-iingat ka na lang dyan. I love you. I love you too." Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Monica sa nagpanggap na janitor, nang mahul itong tila nakikinig sa pakikipag-usap niya sa nobyo sa cellphone. Hindi na rin naman nagtagal sa ospital si Monica. Kailangan niyang puntahan si Baltazar sa condo unit nito. Kababalik lang ng lalaki mula sa bakasyon nito sa probinsya. Kailangang malaman ni Baltazar ang kalagayan niya. Pagkatapos mananghalian, ay naging panauhin ng pamilya abale ang binatang si George. "Ano ba ang usapan natin Kathy?" pagpapaalala ni Elmo sa dalaga. "Huwag magpapaligaw habang nag-aaral pa," dugtong ni Kathy sa sinabi ng binata. "Hindi ko naman alam na pupunta rito si George." "Aling Pering," tawag ni Pamela sa kasambahay. Mabilis naman na lumapit rito ang matandang babae. "May ipag-uutos po ba kayo ma'am? Sabihin mo sa gwardya na papasukin ang bisita ni Kathy." "Ma." Agad na nag-react si Elmo. "Anak, nagsadya rito sa atin ang binata, kaya marapat lang na pakitunguhan natin siya ng maayos." Paliwanag ni Pamela sa anak. "Fine," iyon na lamang ang naisagot ni Elmo. Kasalukuyang naruroon sila sa sala at nagpapahinga. "Person, anak, saan ang lakad mo?" tanong ni Pamela sa anak. Pinasibad nito ang paningin sa kabuuan ng anak. "Magkikita kami ni Clyde," sagot naman ni Erson. Napatingin ito sa bungad ng pinto, nang makita si Aling Pering na may kasamang lalaki. "May bisita pala tayo." "Oo anak," nakangiting sagot ni Pamela. Aakyat yata ng ligaw kay Kathy. May lahi yatang singkit ang admirer ni Kathy. Hindi na nakapaghintay ng gabi para umakyat ng ligaw. "Magandang araw po," magalang na bati ni George sa mag-ina. "Maupo ka, iho," paanyaya ni Pamela sa binata. "Salamat po," sagot naman ng binata at naupo sa sofa. "Paano ma, aalis na ako," paalam ni Erson sa ina. "Sige anak, mag-iingat ka. Magsama ka ng bodyguards." "Yes ma." Nagpaalam rin ito kay Elmo, na hindi maipinta ang mukha. Tutok na tutok ang mga mata nito sa screen ng TV. "Kathy, ikaw na ang baalang umistim sa iyong bisita," sabi ni Pamela sa dalaga. "Ako na ang baalang mag-utos sa maid na padalhan kayo rito ng merienda." "Sige po ma," magalang na sagot ni Kathy. "Salamat ma, sa pagpapatuloy kay George." Wala iyon hiha. Umalis na nga ng sala si Pamela, tumuloy ang babae sa kusina, kung saan naroon ang ibang katulong. Tumayo si Kathy at lilipat sana ng pwesto ng upuan, malapit sa kinauupuan ni George, nang bigla siyang hawakan sa isang kamay ni Elmo. "Dito ka maupo sa tabi ko," wika ni Elmo, na hindi tumitingin sa dalaga. "Paano ko makakausap si George? Kung magkalayo kami. Maririnig ka naman niya," sagot naman ni Elmo. Muling naupo si Kathy. "Flowers and chocolate for you." "Thank you," pasasalamat niya, nang tanggapin ang regalo ni George sa kanya. "Ang ganda ng mga bulaklak. Marami tayo niyan sa garden," sabat naman ni Elmo, pero hindi pa rin maalis ang paningin sa screening TV. "Nagustuhan mo ba?" tanong ni George sa kanya. "Oo, nagustuhan ko. Nag-abala ka pa," sagot niya. "Salamat din sa chocolates. Madami tayong chocolate sa fridge, pero hindi mo naman kinakain, dahil may allergy ka sa mga nuts." "Pasensya na Kathy, hindi ko alam na may allergy ka pala sa mga nuts," concern naman na wika ni George, nang marinig nito ang sinabi ni Elmo.
Wala naman akong hindi natapos ni Kathy ang sasabihin, nang maramdaman niya ang paghila ni Elmo sa dulo ng suot niyang blouse. Napangiwi siya. Oo, may allergy nga ako sa mga nuts. Pero tatanggapin ko pa rin ang mga chocolates na bigay mo. Bakit nga pala nadalaw ka? Gusto lang kitang kumustahin, nahihiyang sagot ni George. Nagkikita naman tayo sa school, sagot naman ni Kathy. Paano mo pala nalaman kung saan ako nakatira? Hiningi ko kay Aurora ang address ng bahay niyo, umayos ng upo ang binata. Kinuha ni Elmo ang remote control, at nilakasan ang volume ng TV. Nanunood ang binata ng tungkol sa alien history. Gusto ko kasing formal na magpaalam sa'yo, kung pwede ba kitang ligawan. Dagdag na sabi ni George. Ano kamo? Tanong naman ni Kathy. Sa sobrang lakas ng volume ng TV, ay hindi niya marinig ng maayos ang sinasabi ni George. Pakiulit. Gusto kong formal na magpaalam sa'yo, kung pwede ba kitang ligawan, ulit ng binata. Elmo, pwedeng pakihinaan ang volume ng TV. Pakli ni Kathy sa katabi. Hindi sumagot si Elmo. Isinandal nito ang likod ng ulo sa sofa. Nagkunwari itong hindi naririnig ang dalaga. Do aliens exist? Speculation has been rife about the contents of an unclassified report, set to be released later this month from the La Lorolas Unidentified Aerial Phenomena, UAP, Task Force. The document, expected to drop on March 6, will supposedly provide a comprehensive summary of what the government knows about UAPs or, to use the more popular term, UFOs. While the report is not yet public, the Sylvania City recently published what it claimed was a preview of the findings, provided by unnamed senior officials who were privy to the report's contents. According to the report does not provide any clear link or association between more than 150 incidents of UFO sightings from the past 2 decades, and a possibility of Earth having been visited by aliens. If the Sylvania resources are to be believed, there's clearly still no good reason to interpret an unexplained object in the sky as evidence of aliens. But does that mean aliens aren't out there, somewhere else in the universe? And if they are, could we ever find them? Or might they be so different to us that finding them is impossible in any meaningful sense? Naniniwala talaga ako na totoo ang tungkol sa mga alien, wika ni Elmo, habang titig na titig sa pinapanood. Maang naman na napatingin na rin si Kathy sa TV screen. Elmo, baka naman pwede pakihinaan ang volume ng TV. Ops, sorry, kunwaring hindyang paumanhin ni Elmo, kahit na ang totoo ay sinasadya nitong lakasan ang volume ng TV. Hindi pa kasi ako nakapagpa-earwax, kaya mahina ang pandinig ko. Okay lang Kathy, sabad naman ni George. Pasensya ka na ha George, bingi kasi itong katabi ko, hindyang paumanhin ni Kathy sa binata. Nahihiya siya dahil hindi sila makapag-usap ng maayos. Okay lang, sagot naman nito. Hinawakan nito ang isang kamay ni Kathy, ngunit agad ding binitiwan ng tapikin ito ni Elmo. Ini-off ni Elmo ang TV at hinarap ang dalaga. Ang usapan natin, pagkasabi niyon ay umalis na ng sala si Elmo. Naiwan naman sa sala sina Kathy at George. Dumating naman ang maid na inutusan ni Pamela. May dala itong tray na may nakalagay na isang pitcher ng orange juice, homemade bread and cookies. Umalis din naman agad ang maid, pagkatapos mailagay sa center table ang merienda. Merienda ka muna, ani Kathy. Sinalinan niya ng orange juice ang isang baso, at ibinigay iyon sa binata. Salamat, sabi naman ng binata nang tanggapin ang orange juice mula sa kanya. Kumuha rin ito ng isang pirasong cookie.